Ang umaga, Kaluin. Opo. Si Ma'am Andrea, kausap namin kanina, 300 daw hookup yung napapirman niya doon sa issue na hatiin ho yung barangay ho ninyo. Sa inyo naman po, sa Opo. barangay. 300 is not enough para mahati ang barangay Tinigiban. Ang sabi niya, ang sabi ko, bakit gustong hatiin? Merong iba yata yung mga project na isa lang yon, marami pa raw, no? Parang diskontento siya doon sa pamunuan ng barangay. Wala ka naman talagang tatamaan sa babaeng yan. Bakit? Kasi may vested interest lang yan eh. Pero may... For sige. your information, Kaluin, Sige po. ang lakas ng feedback, halos lahat ng project ng city government na itinagkaloob sa amin ng pamahalang lungsod ni Mayor Byron ay napunta sa Publico Road 1, 2, 3, 4 at sa Purok 13. So, paano niya masasabi na discontento siya sa puntong yon? Okay. Okay. Yung binabanggit niya mga 300, no? Na-verify niyo ba yung mga pangalan na yan? Kung sino si... Actually, may pumunta po rito sa barangay Oo. na hindi po nila inexplain o ipinakita po yung intensyon ng pagpapirma po ng mga ng pag-divide na yan. Ang iba po ay sabi nila willing kami na mag-affidavit para hindi kami parang nag-against kami sa pamunuan ng barangay Tinigiban. Ang iba naman po ay pinapirma sa simbahan daw. Sa simbahan. So hindi pinaliwanag. Parang rush ang pagpapapirma at itinago po yung purpose nung pagpapapirma. Yes po, Kaluwi. Pero na-turn down din sa City Council ito kahapon dahil may mga basis for that nga. Nakarang araw po, Kaluwi, dahil nagkaharap po sila, wala po ako kasi doon sa Sanggunian eh. Nasa hospital po ako, medyo kalalabas ko lang kagabi. Uy. And yun na nga po, kininto rin po ng mga kagawad po na kagawad Giola Balones, kagawad Cara, kagawad Neme, kagawad Pepot Pineda. Na talagang hindi dumaan sa tamang proseso pati sa amin at talagang kanyang ipinaglalaban at kung bakit gusto niyang mahati ang barangay Tinigiban. Napakahina po ng kanyang allegation. Pagka may mga barangay assembly daw nagsasalita siya, pinapatayan daw siya ng mic. Hindi ho, sinungalingan po, sinungaling po yung babaeng yan. Binibigyan po binibigay po namin ng microphone, kaya lang po ay limited lang po sa one question kasi hindi lang naman siyang may karapatan na magtanong. Okay. Siya yung tipo ng tao na walang kakontentuhan at feeling niya sa sarili niya, napakagaling niya. Pero sa pagkakaalam ninyo, Kap, kung PSA o sa populasyon, kasi talagang inaano ni Ma'am Andrea na kung sa populasyon lang, pwede nang hatiin sa dalawa. Kayo po magtitingin, kung sa populasyon lang, pwede na ba hatiin? Di dapat po sana hinati na San Miguel, San Pedro, San Manuel, mas malalaki San Jose, etc. Mas malalaki sila sa amin, di ba? Mas malalaki yun. Kung ginambatihan niya. Okay. Barangay San Carlos. Ano ba yung San Carlos dito sa may papunta ng Jollibee drive-thru? Chapel ba yun, Kap? San Carlos. Chapel po. Oo. Yun ang gusto nilang tawagin kung sakasakaling mahati. Barangay San Carlos. Hindi na nga humahati dahil dinrap na siya ng Sanggunian. Pero mukhang ano pa nila yata sa, pwede ba yun? Sa Kongreso pa? Kongreso, Senado? Hindi po yun. Okay. Pero marami-rami yun, Kap, 300 yung nakapirma. Marami-rami. Oo. Yeah. Pero may ma'am. Go ahead po, Kaluwi. Yung mga project na binabanggit nyo, yun yung mga kalsada, no? Yung inaugurahan ng karaan? Yung mga kalsada. Opo. Yun yung mga takot-takot na almost 200 million.
na projects po na ibinigay po ni Mayor Byron sa Barangay Tinigiban po. Okay. So lahat naman ng na-deliver naman. Kayo sa barangay, ano na yung out of your fundings, no? Ano na yung mga nagawa nyo dyan? Na, bukod sa city? Marami pong kaming nagawa. Yung 20% development fund po namin sa Barangay Tinigiban ay halos po na-implementa na po namin. Mga 2 o 3 na lang po ang hindi na-implementa for the year 2026. Oo. Kap, yung problema natin dyan sa yung baha, meron yung mga drainage, okay na ba yan? Napondohan? Sa anong drainage? Dito sa may, yung dito sa may, PSU? Oo, yan sa may PSU na yan, yung binabaha dyan. Oo, talagang nilalapit din po namin yung city government po at talagang wala pa pong program of work para po sa punto ng drainage po ng Purok Huwaran. Huwaran. Yan yung magtatawid, papunta na doon sa may San Jose, no? Hindi po, Santa Monica. Santa Monica, oo. Yan yung, PSU. PSU. Yan naman yung binabaha pagka tuloy-tuloy ang ulan. Tapunan po talaga sila nagdadugtong po ng 13, ng San Francisco 1, ng kabilang kali ng Santa Monica, doon po galing sa taas po sa Mitra. Mitra Road. Pababa. Pababa, kasi dadaan sa amin din yan, Santa Monica, pababa, punta ng Tinigiban. So wala pang pondo yun. Hindi ho napondohan. Ngayong taon. Wala pa po. So aasahan ba na pag umulan, babaha? Ganun pa rin dahil walang drainage. Actually, sabi namin, pag umulan talaga magkakabaha. Pero pag wala namang ulan, wala rin. Pero talagang kami po ay mula 2023, 24, 25 and 26, marami intact po yung request po namin through resolution kay Mayor Byron at sa City Planning at sa City Engineering. Kaya lang po talagang hindi naman naiintindihan naman po namin yung puntong yon sapagkat hindi naman ho lahat ng request mo ay mapagbigyan kaagad ng City Government dahil 66 barangays nga po tayo sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, sige po. So, sana by next year, mapundo. May malawak ba yung apektado, mga bahay, doon sa Purok Huwaran, Kap? Hello? Yung doon lang sa may lower portion po. Sa baba, no? Sa may lower portion lang. Siguro, I don't know, if may 30 families, parang ganon. Okay. Sige po. So, ngayong darating na eleksyon, halimbawa, Kap, may nagbigay siya ng affidavit itong ilan, halimbawa, 20 out of the 300. So, kung yung 300 gusto nilang hatiin tong Tinigiban, yung iba, palagi natin 200, baka hindi nyo makuha yung mga boto nila dahil ganon. Gusto nilang ganon ang mangyari. Actually, yun naman ang karapatan ng isang tao po, yung bumoto. Yan. It's their choice po. Hindi na ho naman natin sila pwedeng diktahan. Ang importante, ang kasalukuyang administrasyon po ay nagtrabaho. Hindi po nagbutas lamang ng silya sa Sangguniang Barangay. At alam po namin na makikita po, uncomparable po ang naging performance po namin sa ikumpara po sa mga previous barangay chairman ng Barangay Tinigiban. Okay. Sige po. Kap David Pakanyot, maraming salamat. Baka may mensahe pa ho kayo dito sa mga taga Tinigiban at yung issue nga is ihatiin sa dalawa yung barangay ninyo. Sige, Kap. Okay. Muli ay magandang umaga po sa mga nakikinig at higit sa lahat sa mga taga Barangay Tinigiban. Ang pagkaalam po namin ay tapos na po yung issue na to. Nasagot na rin po namin sa FB page po namin. Kasama po sa nangyari po doon sa Sangguniang Panlungsod nung nakarang araw. So, wala na po kami sigurong dapat i-worry. Ang sa amin po talaga mag-focus ng trabaho namin para sa aming mga kabarangay po sa Barangay Tinigiban. Okay, sige po. Maraming salamat, Kapitan, at magandang umaga po sa inyo dyan. Magandang umaga naman, Kaluwi, at maraming salamat. Okay, si Kapitan David Pakanyot, galing pa ng ospital, dito si Kap,